Hello guys, nanonood po kayo ng The News Listener by Angelo. Salamat po sa mga nanonood ng videos ko recently at nagpapasalamat po ko sa mga likes and yung mga bagong subscribers natin. Okay, napag-usapan natin tong bagong news ng Bilyonaryo News Channel. Okay, at kung saan ay nalaman nila kung sino yung may-ari ng sasakyan sa video ni Saltico. Kasi natatandaan nyo guys, si Saldico itinuturo tong si Bongbong Marcos tsaka si Martin Romualdez na nagbigay ng mali-malitang pera, 'di ba? At nakita natin yung actual na sasakyan. At nakuha nila yung information which is ito yung mga one of the best investigative journalism na nakita natin ngayon at ang daming pumupuri sa kanila. Okay? At dito malalaman mo kung sino ba talaga may-ari ng sasakyan. Okay? So let's watch this. News channel sa bombshell videos ni dating Congressman Zaldico. Nakuha kasi namin ng impormasyon at natukoy ang may-ari ng sasakyang nahagip sa video na katabi ng umano'y cash deliveries para raw kay PBBM at former House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Okay. November 15 ngayong taon nang ilabas ni ex-Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isa sa kanyang bombshell statements patungkol sa flood control scandal. Dito niya itinuro si Pangulong Bongbong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez bilang pangunahing recipients ng pinakamalalaking kickbacks umano sa mga proyekto ng DPWH. Sa inilabas niyang video, ipinakita ng dating kongresista ang aniyay male-maletang deliveries ng mga pera para umano kina PBBM at Romualdez. Pero sa isa sa mga inilabas niyang larawan, tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Eksklusibong nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang opisyal na mga dokumento ng naturang sasakyan. Naberipika namin na U0L960 ang nakalagay na conduction sticker. Yan. Kasi sabi nila kung wala pang license registration plate, ito yung binibigay daw sa mga bagong sasakyan. Okay? Dito, ayon sa aming pagsusuri, wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. So that means hanggang ngayon wala pa siyang finished plate. O di ba? O kumaga November or December this year, ganun pa rin, walang bago. Sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery Gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Socali Trading mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry ang Socali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon. Okay, yan ang business name. Tapos yung owner's name is Federico Jr. Guillem Datoon. Actually, trinay ko siya hanapin sa online. Pero meron siyang information sa Google doon sa LinkedIn. Pero there's no information about the address, yung mga other information, let's just say yung social media account ng taong ito. Okay? O sige. Binili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ni Ko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating. O yan So guys, tignan nyo mabuti at pakinggan natin na hindi daw tugma. Okay? Yung sa video tsaka itong sa sasakyan. Sa Pilipinas ang sasakyan. Okay, at sabi dito, galing siya sa Italia. Yung cost ng sasakyan is about $170,000 US dollars. Okay, before taxes. Tapos yung shipping papuntang Manila, North Harbor, naka-arrive siya ng June 5, 2023. Okay. June 9, 2023 naman nang maisyuhan ito ng Although ito na yung sa costumes. Ayan, yung kano. Ayan, 6 million plus. So date June 9, 2023. Yung clearance sa police, okay, na hindi siya lost or wanted, yung sasakyan.
At mas early yung sa LTO. Okay. Sige, continue clearance natin. mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang, iniulat na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Socali Trading noong December 18, 2024. Okay. So, December. Kasi yung nasa video niya, no, Saldico, November. Okay? Sige. Continue natin. Sa registration papers nito. Ayon dito, natanggap ng Socali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng 1.5 taon. Ang katakataka, kung titingnan ng date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, O yan, di ba? November, tapos itong yung sasakyan. So, kung na-register sa agencies natin dito sa bansa noong December sa Socali, tapos ito ay sa video ni Saldico 2024 November 29. So before siya na-register siya noong December, pero itong video na to November. So di ba? Ito yung actual na information na makakasira sa credibility ng video ni Saldico. Ba, klarong-klaro eh. Oh. Kasi continue natin. 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos isang buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Socali Trading base kasi kitang-kita mo dito, may Christmas tree. Tapos November to eh. Tapos yung actual tsura ng bahay. Pero this is before nabenta. sa registration papers. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Socali Trading. Pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na Front Row ang aming naabutan dito. Isang bagay na mismong staff din ng Front Row ang kumumpirma sa amin. Pero ayon sa building staff, ilang taon nang nakatirik ang kanilang gusali rito at wala umano silang alam na kumpanyang Socali Trading. Matatandaan ang bilyonaryong si Sam Versosa ang isa sa co-founders ng Front Row at siya rin ang presidente ng Modena Motorsports Incorporated, ang tanging authorized Maserati distributor sa buong bansa. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Sinisikapan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng DTI para malaman ang impormasyon sa nasabing kumpanya, lalo na't nakakuha ang BNC ng isa pang dokumento nagpapakita ng iba pang transactions ng Socali Trading at Brilliance Auto Corporation. Ayon sa dokumentong nakuha ng BNC, bukod sa natukoy na 2023 Maserati MC20, 3 Maserati pa ang binili ng Socali Trading sa Brilliance Auto Corporation sa kaparehong araw, December 18, 2024. Isang Levante GT at isang Grecale na imported noong May 25, 2023 at isang Grecale GT Hybrid na imported noong October 26, 2023 para sa Agenda Weekend. Okay. So, yan na yun guys. So, imaginein mo, yung sinasabi ng mga DDS at yung mga front, kumbaga yung mga mouthpiece ng mga DDS na malapit kay Duterte, Rodrigo Duterte. Eh, ito yung binibida nila si Saldico na binunyag niya yung katotohanan na si Martin tsaka si Bongbong Marcos ay nakakuha ng insertion at maleta yung ginamit para i-deliver sa kanila. Now, yung actual na bahay na maraming maleta ay natagpuan ng Billionaire News Channel na hindi pala may-ari si Martin Romualdez o si Bongbong Marcos nung sasakyan na yun. Kumbaga, hindi siya yung actual na may-ari at yung picture na inilagay before na ibenta siya. So dito, klarong-klaro na napakalayo ng storya ni Saldico at saka ito ay makakabasag ng kanyang credibility na tinatawag nilang credible daw. O, di ba? So, yan. Klarong-klaro. Kung gusto ni Saldico patunayan talaga, hindi na siya dapat magtago. Dapat umuwi na siya. Di ba? At kung meron siyang ebidensya talagang napakalakas, ibigay niya na sa otoridad. Kaysa sa maglalabas ka ng video, tapos ito nangyari. Yung mga taong nag-iimbestiga, yung mga journalist, halos
nakuha na nila na yung storya ni Zaldico, wala talaga. Ang laki ng butas. So ano sa tingin nyo guys? Kung meron po kayong suggestion, comments sa ating video, paki-comment lang po sa ating comment section. If you like this, please subscribe and hit the like button. Salamat po, and I'll see you sa susunod na video.